Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang babae na ang pangalan ay Pina. Siya ang nag-iisang anak ng kanyang ina, si Aling Rosa, isang mabait at masipag na babae. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pina, ngunit si Pina ay may masamang ugali. Siya ay tamad at laging nagrereklamo tuwing humihingi ng tulong ang kanyang ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi nakabangon mula sa kama. Tinawag niya si Pina at sinabi, "Pina, pakiusap, tulungan mo akong hanapin ang sandok sa kusina para makagawa ako ng sopas." Ngunit si Pina, na ayaw mabahala, ay nagreklamo. "Saan ko hahanapin yon, inay? Wala akong makita kahit saan." "Hanapin mo ng maayos, anak. Nandyan lang sa kusina," sagot ni Aling Rosa, sinusubukang maging matiisin. Imbes na maghanap ng maayos, patuloy na nagreklamo si Pina. "Hindi ko talaga makita. Hindi ko alam kung nasaan ito. Bakit hindi mo na lang sabihin kung saan mismo?" Dahil sa pagkalungkot at pagkabigo sa katamaran ng kanyang anak, napasigaw si Aling Rosa, "Sana'y magkaroon ka ng 1,000 mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo." Kinabukasan, tinawag ni Aling Rosa si Pina, ngunit wala siya sa paligid. Nag-alala siya at hinanap ang kanyang anak sa bahay at sa baryo. Tinatanong ang mga kapitbahay kung nakita nila si Pina, ngunit wala. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin bumabalik si Pina. Isang araw, habang nag-aalaga si Aling Rosa ng kanyang hardin, napansin niya ang isang kakaibang halaman na tumutubo. Ang prutas nito ay kakaiba, na may maraming maliliit na mata sa ibabaw. Habang tinitingnan ito, naaalala ni Aling Rosa ang kanyang mga galit na salita. Sa labis na lungkot, napagtanto niya na naging totoo ang kanyang hiling. Naging prutas si Pina na may maraming mata. Simula noon, tinawag ni Aling Rosa ang prutas na pinya mula sa pangalan ng kanyang anak, si Pina. Kumalat ang kwento ni Pina at ng pinya sa buong baryo, na nagpapaalala sa mga bata na laging maging masipag at masunurin sa kanilang mga magulang. At sa tuwing makikita mo ang pinya, maaalala mo ang kwento ni Pina, ang tamad na batang naging prutas dahil sa kanyang pagtanggi na tumulong sa kanyang ina.